everyone, and hello to our viewers. So, I am the leader of our group, and this will be our last 6th week, week 6 ng aming vlog. So, kung nakita or napanood ninyo from first week to present, pinakita namin doon yung process, yung challenges, yung lessons, yung kumbaga yung hirap na ginawa namin sa aming OOP, since mostly sa amin, especially sa amin, we're familiarizing sa aming codings. Ganun din na isa din sa best na makikita sa vlog, since first week hindi pa kami gaano ka-close, and siguro yun yung isang daan o way para maka-close kami, din na magkaroon ng unity sa aming projects. So dito mapapansin nyo from the first to last na grabe yung hirap. As for my experience, grabe yung hirap pala kapag gumagawa ng systems, lalo na ang pinili din namin is yung hospital management system, since nung una hirap na hirap kami kung ano yung feel namin na madaling system na gagawin. Ganun din sa codes, kung ano yung ilalagay, kailangan pa namin pag-aralan yun. And thankfully sa aming instructor na before kami gumawa, tinuturo muna yung mga basics, programming like yung C++, and doon nakakakalap kami ng ideas dun sa para may lagay namin sa aming program, sa aming systems. And for the challenges, yun yan, gaya ng sinabi ko, mahirap siya kung sabihin natin hindi natin pinag-aaralan, kung puro nagpo-focus lang tayo sa AI, kasi ito yung globally na use na nung this generation. So dito mahirap sobra yung yung coding, so wala namang madali. And for my members, lahat naman kami nagtutulungan, and I'm so thankful for them kasi they do a great job with their work. Ganun na yung pagtotoka-toka ko sa kanila, and nagiging responsible naman sila sa mga ginagawa. And for me, nagiging magaan din, and especially to isa sa mga magaling talaga mag-code si MC. And ganun din sa sa documentations, kasi may times na wala akong idea. So, sila yung nag-help. Some of my members, I mean lahat ng members, tumutulong. And binibigyan din ako ng ideas kung ano yung gagawin. And nagbibigay din sila ng kanilang thoughts. And that's what I love from my members. And ngayon, especially ngayon, gusto ko naman may share sa inyo kung ano yung mga natutunan ng mga members ko from the 6 weeks nila sa ng systems namin, also sa documentation. So let's hear their point of views and lessons na natutunan nila. Good day everyone. So for our past few lessons, module lesson 1 to 5, talagang nahirapan ako dahil kahit nag-advance study ako ay nahihirapan pa rin ako sa mga lectures at codings. Pero nakayanan ko naman sa tulong ng mga kasamahan ko, mga kaibigan, at always silang makinig sa mga lessons. And for the yung mga arrays, encapsulations,
talagang inaaral ko pa, and sa mga inheritance is papabubuti ko yung pag-iintindi sa mga yun, and expectation ko is madali lang, pero the reality is talagang mahirap siya, and yun lang. Thank you. So, yun. Hi guys. Hello. Yan. Ang may share ko lang ngayon is yung feedback ko sa mga kagrupo ko. Or sa week 1 to this week, bago mag-end yung vlog namin. Ang magiging feedback ko lang doon is, yun, noong una, katarantaduhan kami. Wala kaming focus. Inayan lang namin. Tapos, meron yung time na, yun, nagseryoso lang kami. Hanggang sa, alam na namin yung gagawin namin. Kasi nga, yun nga, may process lang din naman. Hanggang sa makuha mo talaga yung pinopoint. Tsaka yung pag-decision ng isa, na naging decision din namin lahat. Which is goods naman, kasi nagkakaintindihan kaming lahat. Yan. Ang naging feedback ko dun is, nag-grow yung FCO namin. Nag-grow kami as a vlogger. Nag-grow kami as a team. Tapos, ang lesson na napulot ko naman dun sa week 1 to week 5, dapat sa tamang oras ka magbigay ng video, lalo't magkakalayo kami. Kung ano oras dapat call time, dapat andun ka kaagad, kasi hirap din naman magantay. And pangatlo is yung pagtutulungan. Yun naging lesson ko dun. Tapos yun, goods naman na nakaraos naman sa lahat ng mga pinagdaraan namin, kahit minsan-minsan lang kami magkasama. And yun lang. Bye-bye! Good day everyone! Today I would like to share my reflection about our journey in object-oriented programming. Honestly, nung una, nahirapan talaga akong intindihin ang OOP. Concepts like classes, objects, and methods, and constructors were all new to me. Kaya minsan nalilito ako kung paano sila nagtutulungan sa isang program. There were also times na sobrang frustrated ako dahil ang daming errors sa code ko at hindi ko agad malaman kung saan ang mali. But through our activities and while working in a hospital management system, I slowly started to understand the purpose of those concepts. Na-realize ko na ang OOP is not just about writing code. It's about organizing your program properly and creating solutions for real-life problems. Kahit simple pa lang ang nagagawa namin, nakita ko kung paano nakakatulong ang OOP sa pag-manage ng patient records, doctor information, appointments, and other data in a more organized way. Marami pa akong naging challenges along the way. Good day, sir. Sasabihin ko po sa inyo ang aking natutunan sa first week at sa week 5. Ang aking natutunan sa week 5 ay dapat na magtulungan, tsaka intindihin mabuti ang mga ginagawa sa mga gawain na binigay ng mga kagrupo para maging maayos ang resulta ng code, kasi doon yung makikita yung improve sa code kung talagang nagtulungan ng mga group mates at intindihan yung mga document para alam yung mga sasabihin. Thank you. Hope na you enjoy our week's vlog, and to God be all the glory. Thank you for watching.